Amihan Stories presents Mr. and Mrs. CEO, written by Evangel P., revised and rearranged by Amihan. I need you to talk to your respective teams. We need to get our numbers up. Istriktong sabi ni Sandra Salvejo, ang CEO ng Milton Homes. But our numbers are high enough, pangangatwiran ng isa sa mga managers niya. Not high enough for me. With all due respect, ma'am, we are the top 2 real estate company in the Philippines and Asia Pacific. Sa'yo na mismo nanggaling, we're only top 2. That's top 2. It means we're not the best. And that is our goal, ang maging top 1. Pero our top competitor has always been number 1, ma'am. There's no way we can beat them. Kung ganyan ang mindset mo, hindi mo deserve mapasama sa aming team. Our goal for this quarter is maging top 1. If anyone here disagrees, then maaari na ninyong ipasang resignation letter sa akin. Matapos magsungit ay tumalikod na at lumabas ng conference room si Sandra. 5 taon pa lamang CEO ng kumpanya si Sandra ay talaga namang malaki na ang pinagbago ng kumpanya. Magaling siya sa mga business strategies, pero mahina ang kanyang leadership skill. Masungit siya, mahigpit at matapobre. Lumaking mayaman si Sandra at galing siya sa angkan ng mga matatalino, kaya't para sa kanya, hindi maaaring magkamali ang mga tauhan niya. Nais niyang pabagsakin ang pinakamalaki nilang kakumpetensya, ang Galatians Real Estate. Samantalang ang CEO naman ng top company na si Matt Benaventura ay kabaliktaran ni Sandra. Laki sa hirap si Matt. Nakagraduate siya mula sa isang magandang paaralan dahil nagsumikap siyang maging scholar. Maraming tumulong sa kanya para makatapos, kaya't naging panata na rin niya ang tumulong sa mga taong nangangailangan. Ito marahil ang dahilan kaya top company sila. Masaya at kontento ang mga empleyado ng Galatians Real Estate. Ganado ang mga itong magtrabaho kasama si Matt. Guys, ito na lang ang isipin natin. Abutin natin ang ating mission at siguradong all the sales and great deals will follow. Ano bang mission natin bilang isang real estate company? Hindi ba makapagbigay ng komportable at masayang tahanan para sa bawat pamilya? Masayang paliwanag ni Matt. Kaya naman ganado kami magtrabaho, boss eh. Kansyaw ng isa sa mga empleyado nila. Oo na, mamaya may free snack kayo. Sakay ni Matt sa biro nito. Sige na, magtrabaho na kayo. I'll talk to you guys later. Paalam na niya sa mga ito. Nang makaalis sa mga empleyado sa meeting room ay dumating ang kanyang kaibigan na si Jess. Oh, anong sadya mo rito, Jess? Nakangiting tanong ni Matt. Wala naman. I just dropped by to remind you of our dinner event mamaya. Sure, I won't forget that. Nakangiting sabi ni Matt at pabirong sa menyas na itinataboy ang kanyang kaibigan. Lingid sa kanilang kaalaman, ang kampo ni Sandra ay may mga pinaplano na paraan para pabagsakin si Matt. Sa isang event ay magkikita si Matt at Sandra. Isa itong formal event na gaganapin sa Lincoln Hotel. Isa itong 5-star hotel sa Maynila. Pinaghandaan to ni Sandra. Nagpaayos siya ng makeup at buhok. Nagsuot siya ng isang mamahaling designer long gown. Sigurado niyang pagtitinginan siya sa event na yon. Nang makarating sa event, ay agad na pasimpleng hinanap ni Sandra si Matt. Nakita niyang abalang-abala ito sa pag-aasikaso sa mga tauhan nito, pati na rin sa mga potential investors nito. Ang hirap namang tiyempohan ng lalaking to. Bakit pa kasi pati mga empleyado niya ay inaasikaso niya? Siya ang boss. Ay, how pathetic. Bulong ni Sandra sa sarili habang pasimpleng pinapanood si Matt sa hindi kalayuan. Maya-maya pa ay nakita niyang umupo sa may bar si Matt, na tila nagpapahinga dahil napagod sa pag-aasikaso sa mga potential investors nito at mga tauhan. Nilapitan ito ni Sandra na kunwari ay o-order siya ng vodka. Vodka please, sabi niya sa barista. Napalingon naman si Matt sa kanya. Look who's here, nakangiting sabi ni Matt. I'm sorry? Tanong ni Sandra na kunwari nagulat at kilala pala siya ng binata. I can't say you know me, pero sino ba naman ang hindi makakakilala sa pinakasikat na CEO in the real estate industry? Magkalang nasabi ni Matt at tuluyan itong humarap sa dalaga. Of course I know you, mister. Ikaw lang naman ang humahadlang sa pagiging number 1 namin in this industry. Magditang sabi ni Sandra. Excuse me? Tanong ni Matt na bahagyang nabigla sa narinig. Umirap naman ang masungit na CEO. My team and I have been working really hard. At ikaw lamang humahadlang sa amin para maging number 1 kami sa industriyang to.
Nagets mo na ba, mister? You and your stupid programs. Come on. You need to do it fair and square. Tama na yung mga kaplastikang programs mo, mister. I don't think I know what you're saying, Miss Sandra. It was never our goal to be number one. Ginagawa lang namin ang aming mga mission at goals. And all the good stuff follows. We just wanted to make sure our clients land with their dream homes, na okay ang quality at hindi mabigat sa bulsa. Hindi madaling kitain ng pera, kaya't gusto kong sulit sa binayaran nila ang kanilang magiging bahay. We value our clients' trust. Mahabang paliwanag ni Matt. Pathetic. Nakasimangot na sabi ni Sandra. Look, you're famous enough for me to know na ipinamana ng mga magulang mong kumpanya sa'yo. Alam kong matalino at magaling ka, but you really didn't have to work hard to have a company, unlike the rest of us. Ibang kwento ko sa'yo, miss. Pasensyosong paliwanag pa ni Matt. So you think you're better than me, ha? Hindi naman. Ang sinasabi ko lang naman, I have these programs because I know how it feels to have nothing. Mahirap lang ang pamilya ko. May nakilala lang akong isang matanda. Tinulungan ko siya nung nadapa siya at mabalian ng braso. Dinala ko siya sa ospital. It turned out he owns a company. Nabigyan niya ako ng trabaho bilang clerk. Nagsipag ako at naging tapat sa kanya. Napromote ako ng ilang beses. Hanggang sa nang magretiro na ang may-ari ng kumpanya, pinagsikapan ko mabili ang kumpanya sa kanya dahil walang sino man sa kamag-anak niya ang nais magbana. Galing sa ipon at loan sa bangko ang pinambili ko sa kumpanya. Pinaghirapan ko ang kumpanya ko. Gaya ng dating may-ari ng kumpanya ko, hadikain din niya ang tumulong sa kapwa na gaya ko. At ganun rin ako. We both have hearts sa ibang tao. At wala akong intensyon na magpa-impress kanino man o magpabida to be on top. Hindi ko rin sinasabi na mas magaling ako sa iba. I'm just doing what is best for my company. I hope you get my point. Well, if that's so, then amazing. Irritableng sabi ni Sandra sabay talikod at naglakad papalayo kay Matt. Naiwang nakatanaw naman si Matt sa dalagang tunay na napakaganda ng gabing yon. Ang ganda sana, kaso magdita at mataray. Natatawang bulong ni Matt sa sarili na naiiling-iling pa. Maya-maya pa, ay nakita ni Sandra na nagkumpulan ang mga possible investors sa gitna ng venue kung saan may isang grand piano. Nakita niyang bibong-bibo magkwento si Matt at halatang kinagigiliwan ito ng mga tao, kaya't nairita na naman siya. Lumapit siya sa umpukan at isinagawa ang kanyang planong pamamahiya sa binata. Good evening, ladies and gentlemen. I hope you're all having a great time. How about we make this night better by asking Mr. Matt Benaventura to play a piece for us? Nakangiting sabi ni Sandra. Aba, at tumutugtog ka rin pala, Matt. Tanong ng isang matandang investor. Namula sa hiya si Matt at tumanggito. Nako, hindi po ako magaling sa piano, sir. Oo nga naman, tugtugan mo naman kami. Sabad ng isa pang investor. Baka naman marunong kang kumanta isabay mo na rin ang pagkanta. Kantsaw ng isa ring investor, hanggang sa lahat ng tao sa lugar na yon ay kinakantsawan na si Matt. Tuwang-tuwa naman si Sandra dahil pagkakataon na niya para ipahiya si Matt. Malamang ma-turn off ang mga investors pag nagmukha itong katawa-tawa sa pagtugtog. Sige na nga, kabadong sabi ni Matt. Sumulya pa ito kay Sandra bago nagsimulang tumugtog. Laking gulat ng babae na napakahusay palang kumanta at tumugtog ng piano ni Matt. Madamdamin at punong-puno ng puso ang pag-awit nito. Natahimik ang lahat nang matapos umawit at tumugtog ng binata. Nagpalakpakan ng lahat at kahit si Sandra ay natulala rin. Walang ekspresyon ang mukha ni Matt nang tumabi kay Sandra. You were expecting me to make a fool of myself, right, Miss Sandra? Of course not. Huwag kang assuming. Pagkasabi niyon ay nilayasan na niya ang lalaki. Napipikon siya kay Matt, kaya kailangan na niyang umalis bago pa siya sumiklab sa inis. Kinabukasan sa opisina ay agad pinuntahan si Matt ng kanyang best friend na si Jess. Dude, I heard about what happened sa event kagabi. Tumugtog ka pala ulit? Oo nga eh. Yeah, napilitan akong sundin ang request ng mga investors because of Miss Sandra. She provoked them to push me playing piano and sing for them. Talagang malaking insecurity sa'yo ng lady CEO na yun, no? Naiiling at natatawang sabi ni Jess. Well, let's give her the benefit of the doubt. Baka talagang competitive lamang siya. Yeah, pero yung planuhing ipahiya ka sa event with the potential investors? That's immature, man. Mag-ingat ka at mukhang hindi ka tatantanan nun until she gets the #1 spot.
You know that I don't care about ranks. We are number 1 as a result of our hard work and good intentions. May narinig ka na ba sa akin na naghabol ako ng rank? I know. Pero bakit kaya sa ganung paraan kanya naisip ipahiya? Hindi ba siya nag-research at hindi ba niya alam na magaling kang kumanta at magpiano? Tingin ko, she did the research. There was this event years ago when I was asked to play the piano and I messed up. Baka yun ang nabalitaan ni Sandra. Hindi niya alam na I just lost my lola that time. I froze when I was asked to play her favorite song. Naging emosyonal ako kaya't hindi ako nakatugtog ng maayos nun. Marahil inisip ni Sandra na hindi talaga ako marunong tumugtog. But I find her attractive and pretty kahit na maldita siya. I know there's something in her na mabuti pa rin siya. She's just maybe pressured sa trabaho dahil pamana sa kanyang kumpanya niya. And she needs to be like her parents when it comes to managing business. Mahabang paliwanag ni Matt. So you mean you like her? I'm not saying that. I'm saying she's pretty and attractive. Same lang yun. Oh, basta ingat ka na lang pare. Mahirap pagkatiwalaan ng mga taong kinain na ng ambisyon. Kita mo nga't nagawa kang subukang ipahiya sa mga investors. Buti na lang, evil never wins. Natawa na lang si Matt na sinabi nito. Wala naman sa kanya ang ginawa ni Sandra. Alam niyang pressured lamang ito. Kinalimutan na ni Matt ang pangyayaring yon. Ngunit makalipas lamang ang halos isang buwan, ay mayroon muling event para sa mga business owners. Outdoor naman ang setting nito at gaganapin sa isang sikat na campsite. Isinabay ng organizers ang event sa gift-giving activities. Ilang buwan na lamang at magpapasko na kaya't nagdala ng mga regalo si Matt na ipamimigay sa kanilang chosen charity at sa mga dadalaw ng mga bisita sa event. Muli namang pinaghandaan ni Sandra ang paggawa ng paraan para masira o mapahiya sa harap ng investor si Matt. Nang dumating sila sa event ay pasimpleng pinuntahan ni Sandra ang mini tent kung saan nakalagay ang mga regalo para sa mga bata. Alam niyang karamihan doon ay mula sa Galatians Real Estate Company. Pasimple niyang sinindihan ng apoy ang isa sa mga regalo roon. Inisip niyang may makakapansin na may nasusunog, kaya't hindi naman siguro lalaki ang apoy. Gusto lamang niyang mawala ang bilib ng mga investors kay Matt. She knows it's an immature move, but she doesn't care. Matapos mag-apoy ang ilang pirasong regalo ay umalis na si Sandra. Naghintay siyang lumaki ng konti ang apoy at siguradong may makakapansin na roon. Habang naghihintay ay nakita ni Sandra si Cherry, ang dati niyang kaklase, kaya't natuwa silang magkwentuhan. Wala na sa isip ni Sandra ang kanyang pagsabotahe kay Matt. Ngunit nagulat na lamang siya na may mga nagsisigawan na may sunog. Tarantang dumako ang tingin ni Sandra sa tent at saka lamang naalala ang ginawa niyang panununog kanina roon. Natutok niya ang bibig nang makita niyang napakalaki na ng sunog. Gulat na gulat siya. Hindi niya pinlanong lumaki yun ng ganun. Nawala rin kasi sa isip niya na kung walang makakapansin sa nagsisimulang usok, siya mismo ang sisigaw para maapulang maliit na apoy. Ngunit bago yun ay malaki na ito at nadamay na rin ang iba pang tent. Nagkagulo na ang mga tao. Nagkatulakan at hindi sinasadyang may nakabangga kay Sandra. Natumba siya at natapak-tapakan. Humahangulgol na siya sa sakit at takot nang may dalawang kamay na humawak sa kanya at itinayo siya. Dinala siya nito sa isang tabi kung saan hindi na siya matatapakan. Laking gulat niya nang makita niya si Matt. Sa daming tao sa event ay ito pa ang nagligtas sa kanya. Pero kailangan niya magpasalamat dito kahit naiinis siya. Salamat sa pagliligtas sa akin, Mr. Benaventura. Emosyonal na sabi ni Sandra. Maya-maya lang ay may dadating ng mga ambulansya. Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Halata sa boses ng binata ang concern nito kay Sandra. Hanggang sa dumating ang mga medics at sinuri nila si Sandra. Kailangan niyang dalhin sa ospital sapagkat nabalian siya ng braso. Nang pasakay na ng ambulansya si Sandra, ay muli siyang nagpasalamat kay Matt. Maraming salamat ulit sa pagligtas mo sa akin, Matt. Kung hindi dahil sa'yo, baka kung ano nang nangyari sa akin. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Sandra. Walang anuman, pero sana sa susunod na gusto mo akong ipahiya o ipahamak, wag na sana yung may madadamay na iba. Kawawang mga nasaktan. Kawawang mga batang umaasang makakatanggap ng regalo. Pagkasabi niyon ay umalis na si Matt. Hindi maipaliwanag ni Sandra ang kanyang nararamdaman. Alam pala ni Matt na siya ang may kasalanan ng sunog. Pero bakit kinulungan pa rin siya nito? Nang makalabas sa ospital si Sandra, ay agad niyang pinuntahan si Matt. Nagulat ang binata nang makita si Sandra sa lobby ng kanilang building.
Hi. Nagtataka at naiksing sambit ni Matt. Can I help you with anything? Kaswal na tanong nito. I want to talk to you sana if you're not too busy. I have meetings but I can talk to you during my lunch break. Duh. You have a lunch break? You're the CEO. You can take your lunch anytime you want, right? Nope. May schedule ang mga empleyado ko and I want to be fair. If it's okay with you, I'll see you at lunchtime. Sabi ni Matt sabay turo sa coffee shop sa tapat ng kanilang building. Tumango lamang si Sandra. Hindi niya maintindihan kung bakit ang isang taong tulad ni Matt ay kailangan maghintay ng lunch break bago kumain. Maluwag ang kanyang schedule bilang isang CEO at hindi siya papayag na bigyan siya ng lunch break schedule. Corny CEO. Bulong ni Sandra sa sarili habang naglalakad papunta sa coffee shop. Matapos ang halos 30 minuto ay dumating na si Matt sa coffee shop na pinili nito. Nagulat si Matt nang makita na may pagkain na sa lamesa. Umorder na kasi si Sandra habang naghihintay siya kay Matt. Wow, you ordered food already? Yeah, ang tagal mo eh. Iritable ang sagot ni Sandra. Is it okay if we eat before we discuss whatever you want to talk about? I'm starving. 7 a.m. pang huling kain ko. Madami akong meetings kanina. I really wonder why you need a schedule. Why do you need a lunch break? So, pumunta ka dito para tanungin ulit ako niyan? Natatawang tanong ni Matt. No, I just don't understand why you need a lunch break. Hindi ko rin maintindihan kung bakit big deal sa'yo yan. Pero sasagutin ko na din. I have a lunch break schedule because I want my people to feel that we're equal. Na pare-pareho lang kami, pantay-pantay. I want them to feel valued and important. I want them to feel appreciated. Okay na ba yung explanation ko, madam? Para saan? Tanong ni Sandra. Anong para saan? I mean, bakit kailangan mong iparamdam sa kanila yan, Matt? Bakit naman hindi? Sandaling nanahimik si Sandra. Nakita niyang gutom na gutom ang binata kaya pinabayaan muna niya itong matapos kumain. Matapos ang halos 15 minutes ay natapos ng kumain si Matt. That was really good. Thank you. Now, would you like to talk about why you were here, Miss Sandra? Look, if you're thinking about pressing charges, we can settle. Magbabayad ako kahit magkano. Walang paligoy-ligoy na simula ni Sandra. Bakit mo naman naisip na I'm pressing charges against you? Kasi nalaman mo ako may gawa ng sunog sa event? Yeah, nalaman ko nga, but I'm not pressing charges. Nakangiting sabi ni Matt sabay inom ng tubig. Why not? Nagulat si Sandra na wala palang balak maghabla ang binata. Because I don't want to. Bakit? Ayaw ko lang. Kailangan ba lagi may rason, Miss Sandra? Siguro may gusto ka sa akin, no? Nope. I mean, maganda ka at matalino. But that's not the reason why I'm not pressing charges against you. I just believe that everyone deserves a second chance. I just choose to see the good side of every person. Are you always that pathetic, Mr. Benaventura? That's not being pathetic. That's called faith in humanity, Madam Sandra. And please just call me Matt. Whatever. And don't call me Madam, okay? Just call me Sandra. Anyway, may tanong pala ako sa'yo. Naging masama ako sa'yo sa ilang beses na nagkita tayo. Nalaman mo rin na akong gumawa ng sunog. Bakit mo ako tinulungan nung nalagay ako sa panganib? I mean, most people would have left me there to die. Why didn't you? Again, simple lang yan. Naniniwala ako na lahat ng tao ay may tinatagong kabutihan sa puso. Naniniwala ako sa second chance. Lahat ng tao kayang magbago. Napaingo si Sandra. Parang nabubuhay ka sa fairy tale. Gusto mo lahat maayos. Gusto mo lahat maganda. Gusto mo lahat masaya. Wake up, Matt. Hindi ganyan ang mundo. Well, opinion mo yan. Sambit ni Matt. Okay, fine. Aalis na ako. Salamat ulit, Matt. Seriously? Hindi ka hihingi ng sorry? For a split second, akala ko pumunta ka dito to apologize. Pero tatanungin mo lang pala ako about my lunch and everything against your position. Irritableng sabi ni Matt. Fine. I'm sorry, Matt. Okay na? Wow. Kahit konting sincerity, wala, Sandra. This is stupid. I'll go ahead. Akmang tatayo na si Sandra.
pero pinigil ni Matt ang kamay ng dalagang mataray. Not too fast, Sandra. What do you mean? Totoo namang hindi kita kakasuhan ng arson, pero may mga kondisyon ako. Umirap si Sandra at nagkatinginan silang dalawa. Sa huli ay si Sandra rin ang umiwas ng tingin sa nakakalunod na tingin ng binata. Napagtanto niya na napakaganda pala ng mga mata ni Matt. May makapal at kalat-kalat itong kilay na lalong nagpapalakas sa appeal nito. Mapupula rin ang labi ng binata at may chiseled jawline and defined cheekbones ito na lalong nagpapagwapo dito. Halata sa magandang muka at katawan ng lalaki na may proper exercise ito at proper diet. Meron din itong manipis at kalat-kalat na balbas sa ibabang pisngi at baba. Ang buhok nito ay high taper fade. Overall, panalo at angat si Matt sa lahat ng lalaking nakilala ni Sandra. Fine. Ano yon? Tanong niya matapos mabilis ang obserbahan ang magandang mukha ng lalaki. Kailangan mong sumama sa 3 charity events ko. Are you crazy? We're both CEOs. Alam mong napaka-busy natin. Wala akong oras para umaten sa mga charities mo, Matt. Makulong ka kaya? May oras ka? Pilyong tanong ni Matt. Ngumiti pa ito na lalo pang nagpalabas sa kagwapuhan nito. Pero hindi yun umubra sa katigasan ng ulo ng babae. Magdodonate na lang ako ng pera para sa charities mo. I don't need to attend to that charity. Or I can send someone as my company's representative. Hindi sa nagyayabang. Pero sa tingin mo ba kailangan ko ng pera mo, Sandra? Kailangan kong umattend ka ng charity events ko. I don't need your money or representative. Take it or leave it. Kung gusto mong makulong, edi okay lang din sa akin. Pangaasar ni Matt sa kanya. Akmang tatayo at aalis na ng coffee shop si Matt, pero pinigilan nito ni Sandra. Sige na. Payag na ako. Here's my calling card. It has my phone number and all my social media accounts. Send me the schedule of your charity events. Sure ka na sa'yo ko isesend at hindi sa sekretary mo? Paninigurado ni Matt habang nakatitig sa magandang mukha ni Sandra. Sa tingin mo gusto kong malaman ng sekretary ko na a-attend ako ng charity? At sa tingin mo din, gusto kong malaman ng sekretary ko na ako nagsimula ng fire sa event last time? May point ka naman. Sige, tatawagan na lang kita to remind you. Nakangising sabi ni Matt. Pagkatapos ay padabog na umalis si Sandra. Inis na inis siya kay Matt. Naiwang nakangiti lang si Matt habang pinagmamasdan ang nagdadabog na dalaga. Ang totoo, matagal na nitong gusto si Sandra. Hindi rin naman katakataka dahil talaga namang maganda at class ang dating ni Sandra. Natatakot lamang ang mga lalaking manligaw dito dahil masyadong mataas ang standards ng babae. Pero sa tingin ni Matt ay mapapaamo din ito si Sandra kapag palagi silang magkasama. Nakita kasi ni Matt na sa tuwing tititigan nito si Sandra ay nag-iiwas agad ng tingin. Ibig sabihin ay may epekto ito sa dalagang CEO. Kinagabihan ay tinawagan ni Sandra ang kanyang best friend na lalaki na si Max. Would you believe it? Kailangan kong umattend ng charity events. Such a waste of time. Bakit kasi ayaw na lang tanggapin ng lalaking yun ng pera ko? Willing naman ako mag-donate. Inis na kwento ni Sandra kay Max sa kabilang linya. Kasi nga, mas marami pa yatang pera sa'yo yung tao. So malamang di niya kailangan ng pera mo. Ano ba kasing inisip mo at sinunog mo yung mga regalo niya? Hindi ko naman talaga intensyong sunugin, no? Hindi ko lang napansin na lumaki na yung apoy. Gusto ko lang talagang ipahiya ang pabibo na yon. Kaso ako ang napahiya at ngayon ginagamit niya tuloy ang sunog na yon para inisin ako. Anong plano mo? Wala naman akong choice eh. So, kailangan ko mag-out of town this weekend. Nakakainis. Imbis na makapagpahinga ako kung makapag-party, kailangan kong pumunta to sa stupid charity event. Hayaan mo na, 3 events lang naman yun eh. Mabilis lang matapos. Baka daan na rin yan para mas makilala niyong isa't isa. Balita ko, gwapo si Matt, tama ba? Gwapo nga, antipati ko naman. Well, bagay lang siya sa'yo, brat. Baka siya ang magpapabait sa'yo. Ewan ko sa'yo, Max, hindi ka nakakatuwa. Inis na sagot niya sabay putol na sa kanilang tawagan. Pagdating ng Sabado ay maagang gumising si Sandra. Inis na inis siya dahil gusto pa sana niyang matulog. Pero kailangan niyang bumangon agad para sumama kay Matt. Stupid charity event. Inis na bulong niya sa kanyang sarili. Pasusot na naghanda na siya ng gamit at maaga siyang umalis dula ng kanyang magarang kotse. Sa isang malayong lugar sa Bulacan ng kanilang charity event. Sinalubong siya ni Matt pagdating niya sa venue. Good morning, Sandra. I'm happy that you're here. Buti hindi ka naligaw. Bati ni Matt na nakangiti pa.
Lihim na namang nagagandahan si Matt kay Sandra. Duh, may choice ba ako? Wala naman, di ba? I used my GPS to track this area. So tell me, anong kailangan kong gawin para matapos na to at nang makauwi na ako so I can have my weekend back? Tuloy-tuloy na litanya ni Sandra. Bakit ang aga-aga ang init ng ulo mo? Wow, natanong mo pa talaga yan ah. Obviously, weekend na lang ako makakapagpahinga. Weekend na nga lang ang oras ko sa sarili ko tapos nawala pa. This is all worth your time, Sandra. I promise you. And I promise you, wala akong pakialam, Matt. Sabihin mo na kung anong kailangan mong gawin para matapos ko na to, okay? Isinama ni Matt si Sandra sa isang lamesa kung saan aatasan siyang mamigay ng bigas, delata at iba pang pagkain sa bawat mahirap na pamilya na nakapila. Ano ba yan? Kahit sino kaya itong gawin eh. Bakit kailangan mong ako pa ang gumawa nito? Ngumiti lamang si Matt at umalis na. Hindi pinatulan ng pagrereklamo niya. Maya-maya ay nagsimula ng pumila ang mga tao. Inabot ni Sandra ang bag ng mga pagkain sa unang taong nakapila. Maraming salamat po, ma'am. Napakalaking bagay po nito para sa amin. Ilang araw po kaming may makakain nito. Paano po kung hindi kayo nabigyan? Paano kayo kakain? May trabaho ho ba kayo? Tanong ni Sandra sa matandang lalaki. Wala akong trabaho, ma'am. Kamamatay lang po ng aking asawa mula sa isang aksidente. Hit and run po. Ako lang po nag-alaga sa mga anak namin. Kung hindi po kayo nagdala ng pagkain, malamang hindi po kami kakain. Napakahirap po ng buhay, ma'am. Mauna na po ako. Maraming salamat po ulit. Hulog kayo ng langit sa amin. Nakangiting sabi ng lalaki habang yakap-yakap ang isang balot ng mga grocery items. Nagulat si Sandra sa sinabi ng lalaki. Nahusgahan niya kasi ito. Mukha namang malakas pa ito at naisip niyang bakit hindi na lang ito magtrabaho para magkaroon ng pagkain. Yun pala ay may mga anak itong dapat unahin. Ang susunod na kumuha ng pagkain ay isang matandang babae. Maraming salamat po, ma'am. May makakain na po kami ng aking asawa sa mga susunod na araw. Pagpalain ka nawa ng may kapal. Wala po ba kayong mga anak? Tanong ni Sandra. May mga anak kami pero may mga pamilya na rin sila. Hindi naman sila nakaluluwag kaya ayaw naming maging pabigat. Hindi rin kami nakapag-ipon dahil naubos ang pera namin sa pagpapaaral sa aming mga anak. Aalis na po ako. Salamat po ulit. Ang mga sumunod na kumuha na ng pagkain ay mga bata. Mga may kapansanan, mga may sakit, o kaya naman ay mga ulila na. Kitang-kita ni Sandra sa mga ngiti ng mga ito kung gaano kasaya ang lahat. Hindi siya makapaniwala na ang bigay nilang mga tinapay at ilang grocery items ay kayang magpasaya ng sobra-sobra sa isang tao o pamilya. Lumaki si Sandra na mayaman. Nakukuha niya lahat ng gusto niya. Nakakain at nabibili niya lahat ng naisin niya simula pagkabata, kaya hindi niya naiintindihan ng kahirapan. Dati-rati kapag ang isang tao ay mahirap, sa tingin niya ay tamad ito. Ngunit sa charity event na ito ay natutunan niya na hindi lahat ng naghihirap ay tamad. May mga tao na dumaranas ng paghihirap, ngunit hindi nila ito ginusto. May mga taong nagsumikap naman pero sadyang hindi pinalad. Naisip niyang makabuluhan nga ang advokasya ni Matt. Now, she knows kaya nasa top ang binata. May puso at malasakit nga ito sa kapwa gaya ng pinamukha nito sa kanya dati. Halos buong araw silang namigay ng relief goods sa mga tao. Hapon na nang matapos sila. Pagod na si Sandra, ngunit hindi niya maipaliwanag kung bakit napakasaya niya. Pauwi na sana siya nang lapitan siya ni Matt sa labas ng kanyang kotse. Hindi ka pa raw kumakain, sabi ng staff ko. Wika ni Matt nang malapitan siya. Oo nga hindi ko napansin yung oras. Sagot ni Sandra habang nagpupunas ng pawis at halatang init na init. Kung ganoon, ito ang sandwich. Kumain ka muna. Naubos na kasi yung rice meals Or baka gusto mo magpabili ako sa staff ko ng kanin at ulam. Hindi na. Okay na to sa akin. Salamat. Huwag ka na magpabili. Uuwi na rin naman tayo maya-maya Sa Maynila na lang ako kakain. Hey, Sandra. Nakita ko kung gaano ka napagod today. I know you worked hard today. And alam kong weekend lang ang oras mo para magpahinga. Kaya hindi mo na kailangan pumunta next time. Don't worry. I will not press charges against you. Okay na sa akin yung sumama ka dito sa isang event na to. No, it's okay. Tatapusin ko yung 3 charity events mo. Nakangiting sabi ni Sandra. Magliligpit na ako ng gamit ko ha. Ingat kayo pag uwi.
Dagdag pa ni Sandra at binuksan na ang compartment ng sasakyan. Nakatayong nakatitig lamang sa kanya si Matt. Hindi ito makapaniwala na gusto pang sumama ni Sandra sa iba pang charity events nila. At hindi maipaliwanag ni Matt kung bakit tila natutunaw ang puso nito nang makitang nakangiti si Sandra. Marahil ay tumitindi rin ang nararamdaman nitong paghanga sa dalaga, ngayon na nagiging malapit na sila sa isa't isa. Yun marahil ang unang beses na nakita ni Matt nang ngumiti ng totoo si Sandra. Dati-rati kasi ay ngumingiti naman si Sandra, pero alam nitong peke lamang yon. Lunes hanggang Biyernes ay abala ang dalawa sa kani-kanilang trabaho. Nagtataka si Sandra kung bakit parang excited siya nang mag-weekend na at muling makadalo sa charity event. She felt genuine happiness in helping people. May kung ano sa puso niya na naging napakasaya nang makita niyang natutuwa ang mga tao sa charity event ni Matt. Masaya siya na nakakapagpasaya siya ng ibang tao. Isa pa, bilib siya kay Matt. Ngayon lamang siya nakakita ng lalaking napakabuti ng puso. Lihim na rin siyang humahanga kay Matt. Nang sumunod na Sabado ay sa Cavite naman sila pumunta. Nagulat si Matt nang makita nitong nauna pang dumating sa venue si Sandra. Natuwa si Matt dahil halatang nag-e-enjoy at masaya na rin si Sandra sa pagsama sa charity event nila. Matapos ang event ay nagkasabay sa parking lot si Matt at Sandra. "Pauwi ka na?" tanong ni Matt sa dalaga. "Oo, ikaw ba?" "Oo, pero parang gusto kong dumaan ng Tagaytay eh." "Ano namang gagawin mo dun?" "Parang gusto kong dumaan ng Starbucks." "Nyek, ang dami namang Starbucks sa Maynila, bakit gusto mo pa sa Tagaytay magkape? Ang sosyal mo rin pala, no?" Pangaasar pa ni Sandra. Malamig at maganda ang view dun eh. Ako lang mag-isa, baka gusto mo ako samahan. Or baka pagod ka na, okay lang din na hindi." "Medyo pagod na nga ako, pero okay lang naman, carry ko pa mag-drive." "So ano, tara?" Nakangiting sabi ni Matt. "Sige tara, convoy na lang ako sa'yo. I'll see you there, Matt." Pagdating sa Starbucks sa Tagaytay ay umorder agad ng kape at pastries ang dalawa. Masaya silang nagkwentuhan na tila ba walang naging iringan noong mga nakaraan. Ang daming tao, hindi tuloy tayo nakaupo sa table na may magandang view. Yun pa naman ang ipinunta mo dito. Nanghihinayang nasabi ni Sandra sa binata pagkahigop sa mainit na kape. "Okay lang, maganda pa rin naman ang view ko," sabi ni Matt na nakatitig kay Sandra. Ikinapula naman yon ng magkabilang pisngi ni Sandra. Alam niyang siya ang tinutukoy ni Matt na magandang view dahil sa uri ng tingin nito. Pero hindi na lamang siya nagsalita pa. Matapos magkape ay hinatid na ni Matt si Sandra kung saan nakaparada ang dalaga. "Thank you for today, Sandra. I really enjoyed your company. Cool ka rin pala." Nakangiting sabi ni Matt. "Thank you too, Matt. Nag-enjoy din ako." "Bakit ka magti-thank you? Nakukuha nga namin ng precious rest days mo." "You know what? Hindi ko rin alam kung bakit, pero masaya ako. Masaya akong makatulong. Masaya ako na nakikitang nabibigyan natin ng pag-asa ang mga tao. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit ganun na lang ang malasakit mo sa ibang empleyado mo at sa kapwa." Napangiti ng malapad si Matt. "Wow, I'm speechless. So I guess I'll see you next Saturday?" "Oo naman. Paano? I'll go ahead. Thanks again, Matt. Ingat sa pagdadrive." "You too, Sandra. Convoy na lang ako sa'yo." Naghiwalay na nga ang dalawa at masaya silang umuwi sa kani-kanilang mga bahay. Habang nagmamaneho pa uwi si Sandra ay tumawag si Max. Pinundot ni Sandra ang call button sa screen ng kotse niya. "Hello, kamusta?" Bungad ni Sandra sa masayang tono. Bakit ang saya mo?" Pabirong ko na nang nasa kabilang linya. "Bakit? Dapat ba umiiyak ako?" Pabirong sabi ng dalaga. "Aba, masaya tapos nagjo-joke pa. Okay ka lang ba, Sandra? Akala ko ba yamot na yamot kang umattend ng charity event? Bakit ngayon parang masaya ka?" "Ewan ko ba? Hindi ko rin maipaliwanag eh." "Oy, bakit kinikilig ka ha? Crush mo na si Matt, no?" "Tumahimik ka nga dyan, Max." "Huwag ka nang mag-deny. Nako, kilala na kita, Sandra." "Oo na, crush ko na nga si Matt. Masama ba?" "Hindi naman, pero parang ngayon ka lang nagkagusto sa isang lalaki after nung kay..." Natigilan sa pagsasalita si Max sa kabilang linya. "Huwag mo na nga ipalalay ang taong yan. Panira ka naman sa mood ko eh." "Sorry na. Ano namang nagustuhan mo dyan kay Mr. CEO? Di ba galit ka sa kanya?"
Syempre, galit ako dati. Kasi nga nauungusan kami sa sales. Pero alam mo, mabuti ang puso niya. He's very passionate. At ang bait pala niya talaga. After everything I've done to him, ang bait pa rin niya sa akin. Seriously, he's the ideal man. Sa tingin mo, gusto ka rin niya, Sandra? Not sure. Pero sana. Kaya lang, sa ugali kong napakamaldita sa tingin mo, matitipuhan ako ng Mr. Perfect na yon? Bakit hindi? Maganda ka naman. Hindi dahil best friend kita. Pero totoo namang maganda ka, maldita lang. Natawa naman si Sandra sa sinabi nito. Himala na hindi siya napikon sa mga sinasabi ni Max ngayon. Nagbabago na nga, di ba? O sige na nga, saka na tayo mag-usap at nag-drive ako. O sige, ingat ka. Sana sa susunod kay na ni Mr. Perfect CEO. Good influence siya sa'yo, kaya hindi ko pa man siya namimit. Boto na agad ako sa kanya. Sira ka talaga. Bay na nga. Hanggang sa makauwi ng kondo niya ay nakangiti at masaya si Sandra. Muli silang nagpalitan ng text ni Matt kahit magkasama naman sila ilang oras lang ang nakararaan. Matapos ang ilang araw, Martes noon, pero nagulat si Sandra dahil nag-text sa kanya si Matt. Andito ako sa lobby niyo. Sabi ni Matt sa text. Ha? Bakit? May problema ba? Nag-aalalang reply ni Sandra. Wala naman. Pwede ka bang bumaba dito? Ay, oo nga pala. Wala kang schedule ng break time, di ba? Nangaasar ka pa eh. Wait, bababa na ako dyan. Nakita ang dalawa sa lobby. May dalang paper bag ng pagkain si Matt. Oh, bakit ka nandito? Bungad ni Sandra nang malapitan ng bigla ang bisita. I was in the area. Naisipan lang kitang dalhan nitong tacos and burrito. Wow, thank you. Hindi pa nga ako kumakain eh. Bakit naman? Late na. I sent my staff for lunch. Mamaya pa sana ako lalabas pagbalik nila. Napakunot ang noo ni Matt. Oh, akala ko ba wala akong lunch break? Meron na ngayon. Tama ka naman eh. I don't know why I didn't realize this before. Pero mas nakakagaan nga ng trabaho kung mararamdaman ng mga empleyado na partners mo sila sa company. At hindi lang basta mga utusan. Wow! Wow ka dyan. Aakyat na ako. Sure ka na ito lang talagang idinaan mo dito, Matt? Well, gusto rin naman kitang makita. Ang tagal kasi ng Saturday, parang hindi ko na mahintay. Napangiti si Sandra at lihim na kinilig sa narinig sa binata. Puro ka talaga kalokohan. O paano? Akyat na ako ha. I have a meeting with potential investors in a few minutes. Kailangan ko pa mag-prepare. Mamaya ako nakakainin tong bigay mong taco. I know you'll do well. Pero good luck, Sandra. Thanks. I'll see you on Saturday. At umalis na nga si Sandra, pero naiwan pa rin nakangiti si Matt. Naisa na niyang sabihin sa dalaga na namiss niya ito, pero pinigilan niya ang sarili. Ang totoo ay namiss talaga niya ito at hindi siya nakontento sa palitan ng nila ng text palagi, kaya dumaan siya sa office ni Sandra upang masilayan to. Natapos na ang mga charity events ni Matt. Akala niya ay doon na matatapos ang mga pag-uusap at pagkikita nila ni Sandra. Pero nagulat siya nang ilang araw matapos ang huling event ay tinawagan siya ni Sandra. Hello Sandra? Oh, napatawag ka. Masayang sabi ni Matt na nahalata naman agad ng dalaga sa kabilang linya. Ang perky mo ang taas ng energy mo. Masyado kayatang masayang marinig ang boses ko, Mr. CEO. Oo nga eh, namiss kita eh. Actually, nalungkot nga ako kasi baka huling pagkikita na pala natin yung sa event. Grabe ka naman. Bakit, mamamatay na ba ako? Hindi naman, ikaw talaga. Pero tapos na kasi yung events ko eh. So, paano pa kita makikita? Ano ka ba? Di ba malimit naman may mga pa-events sa mga investors? We're in the same industry so malamang makikita at makikita pa rin naman tayo. Sana nga, Sandra. Maiksi at malungkot na sagot ni Matt. Natawa si Sandra sa kabilang linya. Hoy, huwag ka nga malungkot dyan. Ang OA mo. Hindi ako OA, Sandra. Masaya lang talaga akong nakakasama at nakakausap kita sa mga events. Talaga ba? Oo naman. Kahit masungit ka, masaya ako kapag kasama ka. Sus, magaling din pala mambola si Mr. Perfect CEO ng Galatians. Hindi yun bola, Sandra. Magkaibigan na tayo, di ba? Kaya napalagay na rin ang loob ko sa'yo. Oo naman. And thank you dahil kahit hindi okay ang naging unang pagkikita natin, binigyan mo pa rin ako ng chance na mas makilala kita, Matt.
You're welcome, Sandra. Teka, ano nga palang pakay mo talaga at napatawag ka? Sandaling natahimik si Sandra sa kabilang linya. Tila ba nahihiya pang magsabi. Pero maya-maya ay nagsalita na rin ito. Magpapatulong sana ako sa'yo, Matt. Kung okay lang sa'yo. Oo naman, papatulong ka pala saan? Well, gusto ko sanang mag-fund at mag-organize ng mga charity events. But I want to make it something regular. I still need my weekends, so I'm thinking maybe twice a month? On a regular basis sana. Seryoso? Nabiglang tanong ni Matt. Masaya siyang makikita sila palagi ni Sandra. Ngunit mas nangibabaw ang saya niya dahil hindi niya akalain na gusto na ni Sandra mag-organize at mag-fund ng charity events. Bakit naman hindi ka makapaniwala? Ganun ba ako kasama dati, Matt? Natatawang sabi ni Sandra na ikinatawa ni Matt sa kabilang linya. Hindi naman. Pero kasi dati halos pilitin lang kitang sumama, di ba? Masama pa nga ang loob mo noon. People change, Matt. Well, you definitely changed for the better, Sandra. I'm proud of you. I have to thank you for that. Thank you for letting me realize what life is all about. Salamat din at naging aware ako sa buhay at sitwasyon ng ibang tao. Lumaki kasi ako na may komportableng buhay. Nakukuha ko lahat ng gusto at kailangan ko. Meanwhile, marami palang mga tao na masaya nang makakain kahit isang beses sa isang araw. And not because tamad sila, but simply because they didn't have the same opportunities and privileges that we had. So ngayon, ang pakiramdam ko ay may moral responsibility akong ibigay sa kanila ang chance na makaluwag o umangat sila kahit paano. Well, I'm not part of the statistics na lumaking komportable. Sobrang hirap ng buhay namin noon. At alam mo yan dahil nakwento ko na yan sa'yo. Maraming tumulong sa akin. Kung hindi nila ako tinulungan baka walang-wala pa rin ako ngayon. Kaya siguro natural lang sa akin ang tumulong sa kapwa. I don't think so. Marami namang mahirap dati na nung nakaluwag naging swapang pa nga. Mabuti lang siguro talaga ang puso mo, Matt. Grabe, pinapakilig mo naman ako Oh, baka akong binobola mo, Sandra para tulungan kita sa events mo. Maloko ka talaga. Hindi no? At naghalakakan ng dalawa sa magkabilang linya. Natapos ang tawagan nila na naisarado nila ang pabor na hinihingi ni Sandra. Sino ba naman si Matt para tanggihan ng babaeng sa tingin niya ay unti-unti nang nagkakapuwang sa puso niya? Sinasabi na nga ba niya at sa kabila ng pagkamaldita ni Sandra noon ay may itinatago din itong kabutihan. And he's happy na nasa tamang babae ang pusta ng puso niya. Soon enough ay magkakaroon din siya ng lakas ng loob na magtapat sa dalaga. Na mga sumunod na mga araw ay naging mas malapit nga lalo ang dalawa. 2 beses sa isang buwan ng mga charity events ni Sandra at si Matt naman ang sumasama sa dalaga. Isang araw matapos ang event ay naisipan ni Matt na yayain si Sandra na umuwi sa kanilang probinsya. Wala naman tayong event ng Saturday. Busy ka ba, Sandra? Tanong ni Matt. Kumakain sila sa isang restaurant. Hindi naman. Bakit? Anong meron? Gusto sana kitang ipakilala sa pamilya ko. Uuwi ako ng probinsya namin. Gusto mo bang sumama? I mean, no pressure Kung may iba kang lakad ayos lang naman. Nahihiyang sabi ni Matt. Wala pa naman akong lakad Pero bakit mo naman ako ipapakilala sa kanila? Wala naman. Masama ba? We're friends, di ba? Oo nga naman. Sagot ni Sandra na napapangiti. So, paano? Sama ka sa akin next Saturday? Sige ba? Saan ba yung province nyo? Malapit lang. Sa Lipa, Batangas lang. Ang lapit lang pala Sige, go. Sure ka na dyan Hindi ba maiistorbo ang precious weekend mo? Paniniguro pa ni Matt. Oo naman, sure ako. Paano? Convoy na lang tayo sa Sabado? Tanong ni Sandra sabay inom ng iced tea. Huwag ka nang magdala ng sasakyan, Sandra. Sa akin ka na lang sumabay. Susunduin na lang kita sa umaga sa kondo mo tapos ihahatid na lang kita kinabukasan pag uwi natin. Oh, overnight pala? Napakunot ang noon ng dalaga. Oo sana Bakit, hindi ka ba pwede? May lakad ka ba sa gabi? Wala, ayos lang naman. Akala ko lang kasi araw. Thank you, Sandra. Huwag ka mag-alala, safe ka naman dun sa bahay namin Mababait ang mga tao dun. Sa'yo, safe ba ako? Pabirong tanong ni Sandra na ikinatawa ni Matt. Safe na safe, Sandra.
At pagsapit nga ng Sabado ay maagang sinundo ni Matt si Sandra. Sa biyahe ay masaya silang nagkwentuhan. Nagpalitan sila ng mga ideas at opinion tungkol sa real estate. Nagulat si Matt na tinatanggap ni Sandra ang kanyang mga payo. Dati ay masungit at mapagmataas ito, kaya't nagulat siya na ngayon ay may tiwala na si Sandra sa kanyang mga solusyon at suwestyon. Nang makarating sila sa Lipa ay naging emosyonal na si Matt. Gusto ko nga sanang linggo-linggo umuwi dito eh. Kaso alam mo na, marami tayong trabaho sa Manila. Malungkot na pahayag ni Matt habang patuloy na nagmamaneho papasok sa lugar nila sa Lipa. Gano'n ka ba kadalas umuwi dito, Matt? Mga once a month lang. Minsan nga sablay pa eh. Biruin mo, ang lapit lang ng Batangas sa Manila pero hindi ko pa mabigyan ng sapat na panahon ng pamilya ko. Kaya kapag may oras ako, sinusulit ko talaga ang bakasyon ko rito. Nilalaan mo kasi ang free day mo sa mga charity events kaya nababawasan ang time mo sa family mo. I know that, Sandra. Pero naiintindihan naman nila ako eh. Minsan sinasama ko na lang sila sa mga charity event para kahit paano may bonding pa rin kami. Close ka siguro sa kanila, no, Matt? Oo naman. Paano mo nahulaan na close ako sa kanila? Obvious naman. Ano ka ba? Ako kasi parang 2 o hanggang 5 taon bago ko makita ang pamilya ko. Pero nasanay na rin ako na mag-isa. Okay naman ako eh. O baka dahil siguro hindi lang ako close sa kanila. Nasaan ba ang parents mo? May mga kapatid ka ba? Curious na tanong ni Matt habang patuloy pa rin sa pagmamaneho. Panaka-naka niyang sinusulyapan ng dalaga kapag maluwag sa kalsadang tinatahak. Only child ako. Ang parents ko nasa States. Simula bata pa ako, busy na sila sa mga negosyo nila. Kaya siguro nasanay na rin ako na hindi sila nakikita at nakakasama. Kahit anong okasyon, naging matatag ako kahit mag-isa ako. Para bang naging regular day na lang sa akin ng birthday, Pasko, New Year, at lahat ng okasyon na mahahalaga. Never akong umiyak o naghanap ng atensyon nila. Katwiran kasi nila, mas mahalaga ang negosyo kaysa sa mga okasyon na supposed to be ay parang family day na rin sana. They keep telling me to be practical and emotional. Hindi raw ako aasenso kapag puro emosyon lang. Kaya siguro naging inconsiderate ako sa mga empleyado ko noon. But now, I realized how to value them. Thanks to you, Matt. Natahimik lamang silang dalawa matapos ngumiti ni Matt sa dalaga bilang sagot sa mahabang pahayag ni Sandra. Sobrang close si Matt sa kanyang pamilya, kaya't hindi niya lubos maisip kung paano nakakayanan ni Sandra na mag-isa sa buhay at walang any moral support mula sa mga magulang nito. Nang dumating na sila sa bahay ni Matt ay agad silang sinalubong ng nanay, tatay, lolo, lola at mga kapatid ni Matt. Nagulat si Sandra dahil todo yakap ang mga ito kay Matt. Ni hindi nga pinansin ng mga ito ang mga dala nilang pasalubong. Parang miss na miss ng mga ito si Matt. Nakaramdam tuloy ng inggit si Sandra sa pamilya ng binata. Bata pa lamang siya ay ninais niyang magkaroon ng ganitong klaseng pamilya. Kapag nakikita niya ang mommy at daddy niya, sermon o negosyo lang ang binubungad ng mga ito sa kanya, imbes na yakap. Guys, ito nga pala si Sandra. Sandra, sila ang pamilya ko. Pasensya ka na at medyo magulo talaga kami dito sa bahay. Pakilala ni Matt sa pamilya ni Sandra. I'm glad to meet you po. Magalang na sabi ni Sandra, partikular sa magulang, lolo at lola ng binata. Magilo namang nagpakilala ang lahat kay Sandra. Sabay nagkayayaan na silang pumasok sa loob ng bahay. Malaki ang bahay ni Matt at nasa gitna ito ng malawak na farm ng pamilya ng binata. Maganda ang lugar at luntian ng paligid. Kaya siguro sabik na sabik ding umuwi palagi si Matt para makalanghap din ito ng sariwang hangin sa probinsya. Habang naglalakad sila papasok sa bahay ay nagtanong si Sandra kay Matt. Parang miss na miss ka nila, no? Matagal siguro kayong hindi nagkita. Actually, I was here last month. Wow, miss na miss ka nila agad? Parang 5 taon ka kasing nawala eh. Wala eh, favorite eh. Natatawang biro ni Matt. Naputol ang kanilang pag-uusap dahil hinawakan ng lola at nanay ni Matt ang magkabilang braso ni Sandra at inakay siya papasok ng bahay. Nako, ang ganda-ganda mo namang bata, iha. Tama ang sabi ni Matt, napakaganda mo nga. Palagi kanyang kinukwento sa amin eh. Sabi ng nanay ni Matt na si Aling Tere. Oo nga, napakaganda mong bata. May nobyo ka na ba? Ano ba, naliligaw na ba sa iyong apo ko? Baka pagod ka na. Gutom ka na ba? Gusto mo bang kumain?
Sunod-sunod na tanong naman ng lola ni Matt na si Aling Isay. Hindi naman po ako napagod at hindi pa rin naman po ako masyadong gutom. Salamat po. Nakangiting sabi ni Sandra. Pagpasok ng bahay ay agad humingi ng paumanhin si Matt kay Sandra. Pasensya ka na sa kanila ha. Masyado silang maasikaso at malambing. Baka annoying na for you. Sabihin mo lang at pagsasabihan ko sila. Sabi kasi talaga sila sa bisita, lalo at bisita naming magkakapatid. Okay lang naman, Matt. Nakakatuwa nga sila eh. Pero ikaw chinichismis mo ata ako sa kanila. Hindi naman. Pero ang totoo niyan eh, madalas nga kitang ikwento sa kanila. Ano naman ang kinakwento mo sa kanila? Curious na tanong ni Sandra. Secret. Mapang-asar na sabi ni Matt. Halina kayo at nang makakain na tayo. Nagpabili ako ng lomi. Halika na at kumain kayo habang mainit pa to. Paanyaya ng ina ni Matt. Masayang nagkainan ng pamilya ni Matt at si Sandra. First time kumain ni Sandra ng loming Batangas at talagang nagustuhan niya ito. Hindi maikakailang nag-e-enjoy si Sandra na kausap ang nanay, lola at mga kapatid ni Matt. Napapangiti na lamang si Matt habang masayang nakikipagkwentuhan si Sandra sa pamilya ng binata. Lumalabas lalo ang ganda ni Sandra kapag masaya. Nang hapon na ay naisipan namang ipasyal ni Matt si Sandra. Isinama nito ang dalaga sa mga lugar kung saan ito naglalaro noong bata pa ito. Pumunta rin sila sa mga bilihan ng pasalubong. Natuwa si Matt sapagkat naalala ni Sandra na bumili ng mga pasalubong para sa mga staff ng dalaga sa real estate. Malayo na nga ang dalaga sa pagiging sobrang competent at mabagsik na lady CEO noon. Pagbalik nila sa bahay ni Matt ay gusto sanang umidlip ni Sandra. Hinatid siya ng binata sa kwarto ng nanay ni Matt. Yun ang master's bedroom at medyo maluwag kaya doon nila patutulugin si Sandra. Ngunit sa kasamaang palad ay nahulog sa hagdan si Sandra. Buti na lang at nasalo siya agad ni Matt, kaya't hindi siya nabagok pero naspray ng kanyang paa at hirap siyang maglakad. Sure ka bang ayaw mong dalhin kita sa ospital, Sandra? Nag-aalalang tanong ni Matt. Huwag na, gagaling din naman to. Iinom lang ako ng pain reliever at huhupa din naman ang pamamaga niyan. Hindi naman malala ang bagsak ko kasi nasa lumo ko. Salamat nga pala, Matt ha. Pang-ilang beses mo na akong sinagip. Siyempre, ako yata ang knight in shining armor mo. Biro nito at nagtawanan silang dalawa. Napagdesisyonan nilang wag munang umuwi ng Maynila kinabukasan. Hihintayin muna nilang mawala ang pamamaga ng paa ni Sandra. Wala namang problema kay Sandra sapagkat dala niya ang kanyang laptop at pwede siyang magtrabaho kahit nasaan siya. Masaya din naman si Sandra na manatili muna kina Matt. Napakabait sa kanya ni Aling Isay at Aling Tere at ng buong pamilya ng mga ito. Parang ang ayaw na niyang umalis doon. Parang gusto na niyang magpaampon sa masayang pamilya ng binata. Ay, talaga bang hindi ka muna uuwi ng Maynila? Masayang tanong ng lola ni Matt kay Sandra. Nasa may sala sila at sabay-sabay na nagmemeryenda ng kakanin na niluto ng ama at ina ni Matt kanina. Hindi po muna, lola. Pasensya na po sa abala. Baka nakakaistorbo na po ako dito sa inyo. Nahihiyang sabi ni Sandra. Ano bang pinagsasasabi mo? Abay, hindi ka abala dito, iha. Masaya nga kami na magtatagal ka pa rito. Sana nga ay mas matagal pa para makabanding pa namin kayo ng matagal ni Matt. At saka sana sa susunod na bumalik ka dito ha. Dito na kayo magpasko ng apo ko. Lola, kalma lang po. Masyado kang excited eh. Baka lalong hindi na bumalik dito si Sandra. Tumatawang sabat ni Matt. Ano ka ba? Siyempre gusto kong bumalik dito sa inyo. Sagot naman ni Sandra. Natuwa at kinilig naman si Matt sa narinig. Buti naman. Singit ng lola ni Matt. At saka alam mo bang ikaw lang ang babaeng inuwi ng apo ko dito? Kaya sana isagutin mo na siya para maging parte ka na talaga ng pamilya namin, Sandra. Hindi naman po siya naniligaw, lola eh. Mahirap naman ho atang sagutin ng taong hindi naman nagtatanong. Pabiro, ngunit sa loob ay totoong sabi ni Sandra. Anong hindi? Sabi niya sa amin tatanungin kanya bukas kung gusto mo siyang maging nobyo. Biglang dumating ang ina ni Matt at inakay nito ang dumadaldal ng lola ni Matt. Napailing na lamang si Matt dahil ibinuko siya ng kanyang lola kay Sandra. Nagpigil naman ng tawa si Sandra. Bakit mo ako pinagtatawanan? Napapangiting tanong ni Matt sa dalaga. Kasi ibinuko ka ng lola mo. Ang bagal mo kasi. Yan tuloy inunahan ka na niya. Kinakabahan kasi ako. Bakit ka naman kinakabahan?
Ilang investors ang pinagdaanan mo, hindi ka naman kinakabahan. Pero ba't sa akin kabado ka? Iba ka kasi. Puso kaya ang nakataya. Paano kung busted ako agad sa'yo? Kaya kabado ako. Hindi ko kasi alam kung gusto mo lang ako bilang kaibigan o gusto mo ba ako maging nobyo. Ang nega pala tang torpe ni Mr. Perfect CEO. Hindi mo pa nga sinusubukan, Matt. Napakamot sa ulo si Matt. Bakit? Pag tinanong ba kita kung payag kang maging nobya ko, sasagot ka ba ng oo? Bakit di mo muna itanong? Hamon ng dalaga sa kanya. Nagkatitigan sila. Sandra, panimula ni Matt sabay hawak sa mga kamay ng dalaga. Hindi niya inaalis ang malagkit na titig sa dalaga. Marami-rami na rin tayong pinagsamahan. Nakita kong totoong ikaw. Nakita ko kung gaano kabuti ang puso mo. Papayag ka bang maging parte ako ng buhay mo? Siyempre naman. Nakangiti at walang paligoy-ligoy na sagot ni Sandra. Totoo? Excited na tanong ni Matt. Sobra siyang kinabahan. Hindi niya inaasahan na gusto rin pala siya ni Sandra katulad ng pagkagusto niya dito. Oo naman, totoo. Ikaw lang naman ang mabagal dyan, Matt. Noon pa lang hinihintay na kitang ligawan ako, pero wala ka namang ginagawa. Sorry baby, natorpe lang talaga ako. Noon pa man crush na kita. Natakot lang talaga ako. Sobrang saya ko ngayon. Thank you, Sandra. I love you. Mahal din kita. Malambing na sagot naman ni Sandra. Nagyakap ang dalawa at bigla na lamang sumulpot si Aling Isay at Aling Tere. Niyakap din ng dalawa si Sandra. Welcome to our family, Sandra, iha. Masaya kami na party ka na ng pamilya namin. Sabi ng matanda. Salamat po, Lola, Tita Tere. Salamat po sa pagtanggap sa akin. Nang araw ding yun ay nagkaroon sila ng maliit na salo-salo para ipagdiwang ang pagiging magnobyo ni Matt at Sandra. Matapos ang maliit na kasiyahan ay tumambay sa may hardin si Sandra at Matt. Hinawakan ni Matt ang kamay ni Sandra sa unang pagkakataon. Oh, bakit nakangisi ka dyan? Tanong ni Matt. Kinikilig ako eh. Nakangiting sagot ni Sandra. Pero maya-maya ay biglang naging emosyonal at seryoso si Sandra. Matt, salamat ha. Salamat naman sa unlove. Salamat kasi mas naramdaman ko na may pamilya ako kahit saglit. Lagi kang welcome dito. At sabi nga ng lola at nanay ko, parte ka na ng pamilya namin. Kaya hindi ka lang saglit na magkakaroon ng pamilya, Sandra. Soon habang buhay mo na kaming magiging kapamilya. Napayakap si Sandra sa nobyo dahil sa sobrang sayang nararamdaman. Medyo cliché pero I have always felt alone until I met you. I have always felt alone until I met your family. You will never feel alone again. Lagi akong nandito para sa'yo at ang buong pamilya ko. Matapos ang ilang araw ay bumalik na ng Maynila si Sandra at Matt. Hinatid ni Matt si Sandra sa kanyang condominium, pero hanggang parking lot lang. Nagulat si Sandra na hindi nakalak ang kanyang unit. Pagpasok niya ay nakita niya ang kanyang mommy at daddy, kasama ang kanyang dating kasintahan na si Mike. What are you doing here? Gulat na tanong ni Sandra sa tatlo. Inilapag niya ang bitbit na gamit at nilapitan sa may sofa ang mga unwanted visitors. Ilang taon tayong hindi nagkita. Yan lang ang ibubungad mo sa amin? Galit na sabi ng ama niya. Mapait na ngumiti ng peke si Sandra. Lumaki naman akong wala kayo. So why are you even surprised? At bakit kasama niyo si Mike after everything he did to me? Mom, Dad. Kastigo niya sa mga magulang. We're here to help him reconcile with you. Sagot ng ama niya. At bakit naman niya kailangan ng tulong niyo? And let me remind you, Mom, Dad, runaway groom siya, di ba? Iniwan niya ako sa altar at ikakasal na kami. Napahiya ako sa lahat ng tao, kaya I don't understand kung bakit tinutulungan niyo siya ngayon. Di ba't dapat galit kayo sa kanya? Sinaktan niya ang anak niyo. Pero bakit sa nakikita ko, parang baliwala lang sa inyong nangyari? Galit ng sagot at paalala ni Sandra sa mga ito. Si Mike naman ay nakikinig lamang sa kanilang usapan. People make mistakes. People change. Bigyan mo siya ng isa pang chance, iha. No way, Mom. Over my dead body. Bakit? Sinong pinagmamalaki mo? Ang hampas lupang maniligaw mo? Matalim niyang tiningnan ng ina. Unang-una, hindi siya hampas lupa, Mom. He's a CEO. He's the CEO of the #1 real estate company in the Philippines and in Asia Pacific. Pangalawa, hindi ko siya maniligaw.
He's my boyfriend for your info. Kaya wala na kayong magagawa pa. Once sa basura, always sa basura. Are you not aware na anak mahirap ang nobyo mo, Sandra? Alam ko, Mommy. At alam ko rin na galing siya sa mabuting pamilya. Hindi sila nagsimulang mayaman, but he worked his way up. Nagsumikap siya. Magaling siya at matalino. At higit sa lahat, may puso. Totoong hindi sila mayaman dati. Anong masama ron? Ang mahalaga naman ay mabuting tao sila. Mabuting pamilya sila. Mas naramdaman ko pa nga ng pamilya ko sila kaysa sa inyo eh. Hindi ako makapapayag na siyang makakatuluyan mo, Sandra. Hindi ka namin pinalaki ng daddy mo para magpakasal sa basura. Ang basura, bihisan mo man, pabanguhan mo man, mabaho pa rin yan. Stop it, Mom. Hindi ko papayagang alipustahin mo ang mahal ko at ang kanyang pamilya. You've gone too far this time. My life, my rule. Kahit anong sabihin mo, kami pa rin ang masusunod, Sandra. Baka ginagamit ka lang ng boyfriend mong yan at ng kanyang pamilya. Hindi rin kami makakapayag na magiging parte siya ng pamilya natin. Do we even have a family? Pamilya ba tayong maituturing? Were you ever there for me? Kailan ba kayo nagkaroon ng pakialam sa akin? Huwag mong ibahin ang usapan, Iha. Sigaw ng daddy ni Sandra. You know what? Tapos na ang usapang to. Please leave, Mom, Dad. You can't dictate me whenever you want. Matanda na ako, kaya ko ng sarili ko. Sorry pero this time, ako ang masusunod sa buhay ko. Sa punktong yon ay nagsalita na ang dating fiancé ni Sandra. Babe, please forgive me. I was in a lot of pressure. Patawarin mo ako sa nagawa ko noon sa'yo. Nagsisisi na ako. Pinukon ni Sandra ng matalim si Mike. Gusto niya itong sampalin, pero mas pinili niyang kumalma. Pagkatapos ng 3 taon, Mike, gusto mong patawarin kita. Pinahiya mo ako sa lahat ng tao. Halos mawasak ako noon. Halos mawalan ako ng karir. Tapos gusto mong patawarin kita? Gusto mong maging maayos tayo ulit? Nahihibang ka na ba? Saan ka kumuha ng kapal ng muka para humarap sa akin at humiling ng ganyan? I'm so sorry, Sandra. Mahal kita, pero naduwag ako noon. Please forgive me. Itatapon mo na lang ba lahat ng meron tayo? Why don't you give me another chance? Giit pa rin ni Mike. Pagka na natawa si Sandra. Excuse me lang ha. Wala na akong itatapon, Mike. Itinapon mo na lahat ng meron tayo noong iniwan mo ako sa altar. Siguro dadating din ang panahon na mapapatawad kita. Pero hindi pa ngayon, Mike. Pero wag kang umasang magiging maayos tayo. Hindi na ako makakapayag na maging nobyo pa kitang muli. May mahal na akong iba at mas deserving siya kaysa sayo. Matapat na pahayag niya sa lalaki na ikinalaglag ng balikat nito. Buo na ang desisyon niya, kaya walang nagawa ang mga magulang niya kundi lisanin ang konto niya. Nang makaalis sa mga ito ay bumuhos ang luha ni Sandra. Napasalampak siya sa sofa at doon umiyak ng umiyak. Kanina lang ay masaya sila ni Matt, tapos ngayon ay umiiyak siya. Nanumbalik sa kanya lahat ng kahihiyang hinarap niyang mag-isa noong naiwan siya sa araw ng kanyang kasal. Nanumbalik sa kanya lahat ng sakit. Lahat ng kanyang pinagdaanan. Masamang masama ang loob niya noon dahil hindi man lang siya kinampihan ng kanyang mga magulang. At hanggang ngayon ay tila hindi pa rin naiintindihan ng mommy at daddy niya ang kanyang pinagdaanan. Halos mabaliw siya noon pero ni hindi man lang siya kinamusta ng mga ito matapos ang kahiyang dinanas. Agad nagbalik ang mga ito sa Amerika para sa negosyo. Mag-isa niyang hinarap ang sakit. Mag-isa siyang nag-move on. Tapos ngayon ay guguluhin na naman siya ng mga ito. Botang-boto ang parents niya kay Mike dahil kasosyo nila sa negosyo ang mga magulang ng dating nobyo. Napakayaman ni Mike, kaya ganoon na lamang ang kaboto ang parents niya dito. Nasasaktan siya na hindi man lang naisip ng mommy at daddy niya na posibleng masaktan na naman siya ni Mike kapag nakasal siya dito. Nang bumalik na sa trabaho si Sandra ay muli siyang pinuntahan at sinorpresa ni Matt. Oh, bakit nandito ka na naman? Nakangiting tanong ni Sandra nang magkita sila sa lobby ng kumpanya. Ayaw mo ba? Pangaasal ni Matt. Siyempre gusto ko. Namiss nga kita eh. Akala ko kasi galit ka sa akin. Ha? Bakit naman ako magagalit sa'yo? Text kasi ako ng text kagabi, hindi ka naman nagre-reply. May problema ba, love? Wala. Mainit lang ang ulo ko kagabi. Dumating kasi ang parents ko. Sorry ha. Ano namang nakakainit ng ulo dun? Ayaw mo ba silang makita? Tanong ni Matt.
Kasama nila yung ex ko. Oh? Yeah, hindi ko pa yata nakwento sa'yo. I was about to get married 3 years ago. Iniwan ako sa altar ng lalaking yun. Halos gumuho ang mundo ko nun. Halos masira ang buhay ko. Pagkatapos dadating siya kasama ang mga magulang ko. Gusto nilang makipagbalikan ako sa kanya. Anong klaseng magulang ang gagawa niyan? Maiyak-iyak na si Sandra kaya't inawat na siya ni Matt. I'm sorry to hear that. Huwag kang mag-alala. Nandito na ako. Hinding-hindi kita sasaktan. My love for you is greater than all the pain he caused you. Mahal na mahal kita, Sandra. Ipaglalaban kita sa magulang mo. Hindi ako papayag na maagaw ka ng ex mo sa akin. Stop worrying, okay? Yumakap si Sandra kay Matt. Buong tiwala ko sa'yo, love. Isang araw ay nagulat si Sandra nang tumawag sa kanya si Matt. Malungkot ang boses nito. Busy ka ba? Tanong ni Matt sa kanya sa kabilang linya. Hindi naman. Bakit, may problema ka ba? Bakit parang ang lungkot mo yata? Pwede ka bang lumabas after office hours? Gusto sana kitang yayaing mag-early dinner. Sure, love. Magkita tayo dun sa Korean restaurant after 5 p.m. Hindi maipaliwanag ni Sandra kung bakit may kung anong kaba siyang naramdaman sa bigla nilang pagkikita ni Matt. Tapos malungkot pa ang boses ng nobyo, kaya alam niyang may problema to. Nang dumating siya sa restaurant ay nakita niya sa malayong lamesa si Matt. Kumaway agad ito para makita si Sandra. Nang papalapit na si Sandra ay napansin niyang napakalungkot ng mukha ni Matt. Hello, mahal ko. Bati ni Matt sa malungkot na boses. Are you okay, Matt? You look sad and problematic. Tell me what's wrong. Sa office ba? Nag-aalalang tanong ni Sandra pagkaupo sa harapan ni Matt. I'm okay now. Nandito ka na eh. Pilit ang ngiting sagot ni Matt, sabay hinawakan ng kamay ni Sandra na nakapatong sa mesa. Tell me what happened, Matt. Please. Sasagot na sana si Matt, pero dumating ang waiter dala ang kanilang order. Kain muna tayo. Aya ni Matt at hiniwa ang steak sa plato ni Sandra. Habang kumakain ay pilit na nagkwento si Matt ng mga nangyari sa araw nito sa opisina. Pilit nitong pinapaganda ang mood pero halata ni Sandra na mabigat ang dinadala ng nobyo. Matapos kumain ay muling tananong ni Sandra si Matt. Tell me what happened. We're done eating, love. Please share it to me. I want to help. Malungkot na alo ni Sandra dito. Bumuntong hininga si Matt pagkatapos lumagok ng wine. Tinitigan nito ng mataman ang nobyang nag-aalala. I just lost the company, Sandra. Ha? What do you mean lost? Paano nangyari yun? I mean, you're the CEO of Galatians, right? Majority of the shares is yours. How did you lost it? Naguguluhang tanong niya sa malungkot na nobyo na panay ang lagok sa wine. They made a big deal about us, love. They said I was a threat to the company, a liability. They accused me of betraying the company. There were exclusive files sent to your company. At ako lang daw ang may motibong gawin yun. The whole board voted me out. I mean, I can still get my shares though. Pero you own majority of the shares and stocks. How can they vote you out? Ang totoo, hindi nila ako basta-basta pwedeng tanggalin. Kasi nga malaki ang stocks and shares ko sa company. Pero how can I work there knowing na ayaw nilang lahat sa akin, Sandra? I'm still the owner of the company. Pero wala na akong control to manage it. I just don't understand how it happened. Wala akong pinakitang masama sa kanila. Naging mabuting boss ako sa kanilang lahat, kaya masakit sa akin to. Sa isang maling information lang, nakalimutan na nilang nagawa ko sa kumpanya at sa maraming tao. Nagulat si Sandra sa narinig niya. Kilala niya ang kanyang pamilya, at malakas ang kutob niya na may kinalaman ng mga ito sa nangyari sa kumpanya ni Matt. Huwag ka sanang magagalit sa sasabihin ko, Matt. Napatitig sa kanya si Matt. Ano yun, love? I think my family did this to you. Napakunot ang noo ni Matt at biglang naguluhan. What do you mean? They don't know me. Of course they know you, Matt. Kinalkal nila ang tungkol sa'yo nang malaman nila ang tungkol sa atin. They want to ruin our relationship for Mike. Hindi ba't gusto ng family ko na makipagbalikan ako sa dati kong nobyo? Kaya pakiramdam ko sila ang gumawa ng paraan para masira ang karir mo, Matt. I'm so sorry kung nadamay ka pa sa magulo kong pamilya. Well, posible nga. Wala naman kasing may galit sa akin eh. Ikaw lang naman ang galit sa akin dati eh. Nagawa pang mang-asar ni Matt at ngumiti sa nobya sa kabila ng problema nitong kinakaharap. Napairap naman si Sandra at hindi natuwa. Seriously, Matt? Nakakapagbiro ka pa?
Hindi ka ba galit sa akin? I mean, I would understand kung iiwan mo ko. Marami pang ibang pwedeng gawin ng pamilya ko, masunod lang ang gusto nila. Sa tingin mo, ipagpapalit kita sa career? Alam mo, love, hindi naman sa pagyayabang pero alam kong magaling ako. Mabuti ang intensyon ko. Marami akong gustong matulungan, kaya hindi imposible na makabangon akong muli after this. You mean, hindi mo ko iiwanan kahit alam mong pwedeng maging miserable ang buhay mo? I know my mom and dad. Hindi ka nila titigilan. Siyempre hindi kita iiwan. Pera lang yan. Career lang yan at trabaho. Kaya yang mapalitan. Relationships matter. People matter. Family matter. You matter, Sandra. Pagkarinig noon ay napaiyak na lamang si Sandra. Dati ay iniwan siya ng taong mahal niya sa harap ng altar. Ngayon ay merong tao na kayang isakripisyo ang lahat para sa kanya. Totoo nga yata na kapag may nagsaradong pinto, may mga bintana namang magbubukas. Sa tingin ko nga parang gusto kong magtayo ng sarili kong bagong kumpanya. Yung ako lang ang sole owner. Not unless gusto mong sumama sa akin, Sandra. Then we'll be Mr. and Mrs. CEO. The Buenaventura Salvejo Real Estate Company. What do you think, love? Masayang tanong ni Matt. Sa kabila ng problema nito, humahanga si Sandra sa pagiging positibo ng nobyo. Mr. and Mrs.? Natatawang tanong ni Sandra. Oh, bakit? Doon din naman yun pupunta, di ba? Not unless ayaw mo. Gusto ko, pero parang may trauma na ako sa mga kasalan na ganyan, Matt. Natatawang sagot ni Sandra. Hinawakan ni Matt ang kamay ni Sandra ng mahigpit. Yung trabaho nga na matagal kong pinaghirapan, kaya kong isakripisyo para sa'yo. Magdududa ka pa ba? Hinding-hindi kita iiwan, Sandra. Hinding-hindi ako bibitiw sa ating dalawa kahit anong mangyari. Kusang napaluha si Sandra. Kay tagal niyang hinintay na may taong magmamahal sa kanya ng tapat at kayang magsakripisyo para sa kanya. Kay Matt pala niya mahahanap ang ganoong pagmamahal. Kaya naman walang pag-aalinlangan na sumang-ayon ng dalaga sa alok at plano ni Matt. Kung kaya siya nitong ipaglaban, kaya rin niya itong suportahan at samahan sa anumang oras. Agad sinimulan ng magnobyo ang pagtayo ng kumpanyang pagtutulungan nilang palaguin. Wala nang balak na bumalik si Matt sa Galatians Real Estate. Binenta na niya ang mga shares niya roon. He wants to restart with the love of his life. Alam niyang kakayanin nila basta magkasama sila. Isang araw nang nag-aayos sila sa kanilang bagong munting opisina, ay tila na panghihinaan na ng loob si Sandra. Nakakapagod pala magsimula, love. Kaya ba talaga natin to? Tanong ni Sandra. Lahat ng ipon niya ay itinaya niya sa negosyo nila ni Matt. Kayang-kaya talaga natin to, mahal. Lahat ay kakayanin ko basta kasama kita. Sana ganun ka rin. Oo naman, hindi ko lang maiwasan na mag-overthink. Nakangiti nang sabi ni Sandra. Hinawakan naman ni Matt ang kamay niya upang bigyan siya ng lakas ng loob. Nang araw na nagbukas sila ng opisina ay kabadong-kabado si Sandra. Inaasahan nilang dadating ang mga potential investors nila na kanilang inimbitahan. Tanghali na pero hindi pa rin dumarating yung mga inaasahan nating investors, love. Nag-aalala at kabadong sabi ni Sandra habang nakahawak sa kamay ni Matt. Okay lang yan. Tanghali ng gising ng mga yun. Ano ka ba? Kumalma ka lang. Everything will be okay as long as we're together. Positibo at nakangiting sabi ni Matt. Maya-maya pa ay dumating na ang pamilya ni Matt. Sorpresa nila ito kay Sandra. Tuwang-tuwang tumakbo ang lola at nanay ni Matt papunta kay Sandra at niyakap ng buong higpit ang dalaga. Kamusta ka na, iha? Namiss ka namin. Sabi ng lola ni Matt. Oo nga, kaya nga masaya kami nang sabihin ni Matt na pumunta kami dito. Makikita ka namin ulit. Sabi naman ng nanay nito. Salamat po. Okay lang po ako, lola, tita. Pero hindi po ba kayo galit sa akin dahil nadamay ang kumpanya ni Matt dahil sa pamilya ko? Nahihiyang tanong ni Sandra sa dalawang matanda. Hindi mo kasalanan yun, Sandra. Mahal namin ang mga taong mahal ni Matt. Di ba't sabi namin sa'yo ay welcome ka sa pamilya namin? Thank you po. Pasensya na po talaga. Pangako po na pagsisikapan namin ni Matt ang bagong tayo naming kumpanya. Sana lang po mag-succeed. Masayang nagkainan ang pamilya ni Matt kasama si Sandra at ang ibang bagong empleyado nila. Hapon na pero ni isang investor ay walang dumating. Tinawagan ni Sandra ang mga kakilala niya. Umiiyak na siya nang ibaba ang kanyang telepono. Bakit ka umiiyak? Anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Matt sa nobya. Hindi talaga ako titigilan ng pamilya ko hanggat hindi ako sumusunod sa kanila. Sinulot nila yung mga investors natin.
Wala nang datating na investors ngayon, Matt. This is all my fault. I'm sorry. Humahagulgol na sabi ni Sandra. Tahimik lamang si Matt habang pinapatahan ng nobya. Makakahanap din tayo ng investor, Sandra. It's not the end of the world, okay? Tahan na. Unang araw pa lang naman to eh. Napatingin si Sandra sa mukha ng nobyo. Will you stop saying that things will be okay? You don't know my family. Hindi sila titigil hanggat hindi tayo nasisira. Hindi sila titigil hanggat hindi ako nakikipagbalikan sa dati kong nobyo. Dapat siguro mag-give up na lang tayo, Matt. Ayaw na kitang madamay pa. Ayaw kong madamay ang pamilya mo. Pagkasabi niyon ay tumakbo palabas ng opisina si Sandra. Akma sanang hahabulin siya ni Matt pero pinigilan ito ng ina nito. Pabayaan mo muna siya, anak. Baka kailangan niya ng oras para makapag-isip-isip. Tumalima naman si Matt sa ina, kahit na labis na nag-aalala sa nobya. Gabi na nang puntahan ni Matt si Sandra sa kondo. May dala itong bulaklak at isang teddy bear. Okay ka na ba, love? Malambing na tanong ng binata kay Sandra. Yeah, I'm better. Nahihiyang sagot ni Sandra. Pasensya ka na kanina ha. Hindi ako dapat nagpadala sa galit ko sa pamilya ko. Mali na sinigawan kita sa harap ng pamilya mo at staff natin. Baka galit na sila sa akin. Hindi parte ka ng pamilya namin. Hindi sila magagalit sa'yo. Naiintindihan ka nila. Pero sana matuto ka magtiwala sa akin, love. Hangad kong ikabubuti nating dalawa. Maniwala ka, malalampasan din natin to. Nahihiya lang kasi ako sa inyo. Laban nating dalawa to. Hindi ako basta nadamay lang. We're in this together, okay? Ilang beses ko ba yung uulit-ulitin sa'yo? Mahal kita at walang susuko, okay? Makalipas ang ilang buwan ay unti-unti na rin nagkaroon ng investors ang kanilang bagong kumpanya. Hindi pa rin ito sapat, pero hindi nawawalan ng pag-asa si Matt. Kailangan niyang maging positibo para kay Sandra. Tumaya ito sa kanya at tinalikuran nito ang marangyang buhay para sa kanya. Kaya kailangan niyang magpakatatag kahit na minsan sa loob niya ay pinanghihinaan na rin siya ng loob. Isang araw ay dumating ang mga magulang ni Sandra sa kanilang opisina. Hindi siya pamilyar sa itsura ng mga magulang ng kasintahan, kaya hindi niya alam na ang mga ito pala ang parents ni Sandra. Good morning po. My name is Matt. May maitutulong po ba ako sa inyo? Magalang na bati ni Matt. Sa buong akala niya ay mga potential clients sa mga panauhin. Alam kong Matt ang pangalan mo, at malamang ay hindi mo kami kakilala. Kami ang mga magulang ni Sandra. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Bibilhin ko ang kumpanyang to at ibabalik ko ang inyong dating kumpanya. Basta't layuan mo lamang ang aking anak. Taas kilay at naguutos na wika ng ina ni Sandra. Hindi na ikinabigla ni Matt ang mga narinig. Expected na niya na kapag nakaharap niya ang mga ito, ay ganito ang magiging eksena nila. Pasensya na ho dahil hindi ko ho ibinebenta ang aming kumpanya. At lalong wala ho akong planong iwan ng anak nyo, Mr. and Mrs. Alvejo. Kung hindi ka papayag sa offer namin, sisiguraduhin kong babalik ka sa putikang pinanggalingan mo at ng iyong pamilya. Hindi ho ako natatakot na maghirap, ma'am. Mas kakayanin ko pa hong mawala ang lahat ng meron ako kaysa iwanan ng inyong anak. Pinili niya ako, kaya nararapat lamang na panindigan ko siya. Pinagpalit yun na nga siya sa pera, pati ba naman ako inayos niyo ring iwan siya? Ano pang matitira sa kanya? Sa akala niyo po ba ay magiging masaya siya at kumpleto sa yaman niyo? Mariin, ngunit nananatili pa ring mahinahon na katwiran ni Matt. Umiling-iling ang ama ni Sandra. Mauta ka rin ano? Alam mo sigurong baliwala ang lahat ng alok namin kumpara sa makukuha mo kung magiging asawa mo anak namin. Malinis ang intensyon ko sa inyong anak. Handa ho akong pumirma ng prenuptial agreement dahil wala akong interes sa kung ano man ang maaaring manahin sa inyo ni Sandra. Upang sa ganon, wala kayong maipintas at maisumbat sa akin. Kaya ko pang magbanat ng buto at magsumikap nang wala ang yaman nyo. Nasa kainitan na sila ng usapan nang biglang dumating si Sandra at nagsalita. At wala akong planong tumanggap ng kahit anong mana mula sa inyo, Mommy, Daddy. Nagulat ang mga magulang nito. Hindi inasahan na darating si Sandra. Ayon kasi sa taong inutusan ng mag-asawa na magmanman kina Sandra, ay masama raw ang pakiramdam ni Sandra at hindi papasok sa opisina. Kaya sinamantala ng mag-asawa ang pagpunta kay Matt ngayon. Hindi ako makapaniwalang kaya mo kaming talikuran bilang mga magulang mo, Sandra. Galit na singhal ng ama ng dalaga. Matalim ang tingin sa anak. Mas lumapit naman si Sandra sa tatlong nag-uusap. Hindi ko kayo tinatalikuran, Dad.
Matagal na ninyo akong pinabayaan. At pinabayaan niyo ulit ako nang pinili niyong ipakasal ako muli sa taong nanakit ng sobra sa akin. Hinding-hindi na po ako babalik sa kanya. Pabayaan niyo na akong maging masaya. Si Matt lamang ang nais kong makasama. May pera man kami o wala. Makakaalis na ho kayo. Umiiyak ng tabi ni Sandra sa mga magulang. Pagsisisihan mo to, iha. Makikita mo, iiwan ka rin ng lalaking yan. Galit na sabi ng ama ni Sandra bago lumabas ng opisina. Pag-alis ng mga ito ay napaupo na lamang si Sandra at umiyak ng umiyak. Pabayaan mo na sila, Sandra. Darating din ang araw na makikita nila ang tamang naging desisyon mo. I'm sure lalambot din ang puso nila and they will realize how much important you are to them. Sa ngayon, ako na munang bahala sa iyo, okay? I know you're hurting, but I'm always here for you, love. I know. Kaya nga ikaw ang pinili ko, di ba? Pero narinig ko ang pag-uusap niyo kanina. Totoo bang hindi mo ako iiwan? Inalok ka ni Mommy na ibabalik ang dati mong negosyo at bibigyan ka pa ng mga bagong negosyo. Nakaya mong tanggihan ng lahat ng yun para sa akin, Matt? Siyempre naman, payat kasi ang offer nila. Pero kung dadagdagan nila siguro ng 10 sports car, baka pumayag pa ako. Pabirong sagot ni Matt na ikinatawa ni Sandra habang patuloy na umiiyak. Maloko ka talaga, Matt Buenaventura. Pinunasan ni Matt ng hinalaki ang luha ni Sandra sa pisngi. Seryoso na, love. Bakit ba parang nagulat ka na tumanggi ako? Hanggang ngayon ba naman nagdududa ka pa rin sa pagmamahal ko sa'yo, Sandra? Hindi naman sa nagdududa. Hindi lang siguro ako makapaniwala na deserve ko ang isang tulad mo. Na-deserve mo ang isang poging tulad ko? Huwag ka nga ang feeling pogi riyan. Natatawa na namang sabi ni Sandra. Tuluyan na itong tumahan dahil sa pagbibiro ng nobyo. Alam mo, Matt, nung iniwan ako sa altar ni Mike, nagdasal ako eh. Sabi ko sana dumating yung panahon na may magmahal pa rin sa akin. Hindi naman ako makapaniwala na ang ibibigay niya sa akin ay isang taong kayang isakripisyo ang lahat para sa akin. Because you deserve all the love in this world, Sandra. Nagtaka si Sandra at hinihila ni Matt ang rubber band na nakatali sa nakabilot na papel sa lamesa. Inikot-ikot yun ni Matt at isinuot sa daliri ni Sandra. Hindi pa dumadating ang ipinakustomize kong engagement ring mula Paris. Pero gusto na kitang tanungin, Sandra. Kaya ito na munang rubber band, ha? You made me the happiest man in the world when you became my girlfriend. Now, will you marry me and make me the happiest man in the universe? Ang cheesy mo, kadiri ka. Tumatawang sabi ni Sandra. Pero aminin mo, kinilig ka, no? Oo naman. Rubber band man o magarang singsing. Yes pa rin naman ang isasagot ko, Matt. Mahal kita. Kaya oo, I will marry you. Niyakap ng mahigpit ni Matt si Sandra. Thank you, love. Hindi kita iiwan. Sa altar man o sa ating buhay. Makakaasa ka, mahal ko. Hindi na nga pinatagal ng dalawa at inayos na nila ang kanilang kasal. At naging abala na silang dalawa sa pag-aasikaso ng kanilang kasal. Nang gabi bago ang nakatakdang kasal nila ay nagulat si Sandra nang tumawag si Matt sa kanyang cellphone. Hello, mahal ko. Bungad ni Matt sa kabilang linya. Oh, gabing-gabi na, bakit napatawag ka pa? Nandito ako sa labas ng kondo mo, dito sa may park. Halika dito, love. Ano ka ba? We're not supposed to see each other before the wedding, diba? Malas daw yan, sabi ng lola mo. Wow, it's 2023. Do you really believe that, love? Mahal ko si lola, pero may mga kasabihan siya na hindi ako sang-ayon. Hindi naman sa ganun, pero maigi na din ang nag-iingat, Matt. Basta, come here. Nandito ako sa open park. I'll wait for you, okay? Ibinaba na ni Matt ang tawag. He will not take no for an answer, kaya't napilitan na rin si Sandra na bumaba ng kanyang condo unit at pinuntahan ng binata. Napakaganda ng buwan ng gabing yon. Kaunti lamang ang mga ilaw sa parke, pero maliwanag dahil sa buwan. Tahimik na ng oras na yon at wala nang masyadong sasakyang dumadaan. Pagdating sa parke ay agad nakita ni Sandra si Matt at nakangiti niya itong nilapitan. Oy, Mr. Matt Benaventura, gabing-gabi na naabala mo pa ang beauty rest ko. Baka pumangit ako sa wedding natin bukas. Sambit ni Sandra sabay yakap sa kanyang future groom. Kahit anong gawin mo, ikaw lang ang pinakamagandang babae para sa akin. Oo na, love. Magpapakasal na nga ako sa'yo, binubolo mo pa rin ako. Anyway, bakit mo ba ako pinapunta dito? Takang tanong ni Sandra. Hindi na kasi ako makahintay ng bukas eh. I want to tell you my wedding vow. Ano ba yan?
Hindi ka ba makahintay ng bukas, Matt? Natatawa na si Sandra, pero kinikilig siya sa mga sinasabi ng nobyo. I want to tell you right now, saksi ang Diyos at ang mga puno sa parke na to, pati na rin ang mga bituin sa langit. Mahal na mahal kita, Mrs. Sandra Salvejo Benaventura. Ipinapangako kong mamahalin kita sa araw-araw ng buhay ko. Sa araw-araw na pagising ko ay nanaisin kong mapasaya ka at maiparamdam sa'yo na mahal kita. Salamat sa tiwala at salamat sa pagmamahal mo. Let this be the last night na magiging mag-isa ka. Simula bukas, pagkatapos ng ating kasal, hindi ka na magiging mag-isa. Kasama mo na ako hanggang sa pagputi ng mga buhok natin, Sandra. Maiyak-iyak na litanya ni Matt. Ang corny, pero kinilig ako. Salamat at tinuruan mo akong magtiwala at magmahal muli. Iingatan ko pagmamahal mo, Matt. Nagyakap ng mahigpit ang dalawa. Aakyat na ako. Kailangan ko ng matulog. Masyado mo na akong pinakilig ngayon. Baka hindi na ako makatulog nito mamaya. I'll see you tomorrow, Mrs. Benaventura. Nang araw na ng kasal ay kabadong-kabado si Sandra. Sakay siya ng bridal car. Nanatili siyang nasa loob ng bridal car habang hinihintay si Matt. Tinatawagan niya si Matt sa smartphone, pero hindi siya nito sinasagot. Sabi na nga ba, dapat sumunod kami sa mga pamahiin eh. Hindi kami dapat nagkita kagabi. Mauudot pa ata ang kasal namin. Nag-aalalang bulong ni Sandra sa sarili. Maging ang mga kamag-anak ni Matt ay tumatawag din sa lalaki, pero hindi nila makontak si Matt. Kinakabahan na rin ng mga ito na baka may masama nang nangyari, sapagkat sigurado ang mga itong hindi ito gagaya sa runaway groom ex-fiancé ni Sandra. Alam nila kung gaano kamahal ni Matt si Sandra. Hindi pa rin dumadating si Matt, halos 30 minuto na itong late. Kinakabahan na talaga si Sandra na baka tulad ng kanyang unang kasal ay iwan na naman siya ng groom. Nakatungo at paiyak na si Sandra nang biglang may kumatok sa bintana ng kotse. Laking gulat niya nang makita niyang madungis at may dugo sa noo si Matt. God, anong nangyari sa'yo, Matt? Bakit ganyan ang itsura mo? Natatarantang tanong ni Sandra. Nasiraan ako ng kotse eh. Para umabot sa kasal natin, sumakay ako ng habal-habal. Ito namang habal-habal ay nabangga ng isang kotse. Kwento ni Matt. Oh my gosh, are you okay, love? Oo naman, may konting galos lang at ito, maduming tuxedo. Pero okay naman ako. Handa ka bang magpakasal sa groom na madungis at may bukol pa? Natatawang tanong ni Matt. Oo naman, kinabahan ako dahil akala ko hindi ka na darating. No way. Kaya kong suungin ng kahit na ano makarating lang dito, Sandra. Nothing or no one can stop me from marrying the one I love. Siyempre, I will do the same, Matt. Mahal kita, kaya kung hindi ka dumating, hahanapin kita kahit saan ka pa magpunta. Mahal na mahal din kita, kaya harangin man ako ng ilang daang sibat. Walang makakapigil sa akin na pakasalan ka, love. Kami ba, kakayanin mo kung pipigilan ka naming pakasalan ng anak namin? Tanong ng ina ni Sandra. Nagulat si Sandra nang biglang magsalita ang kanyang ina. Napalingon sila ni Matt. Pasensya na ho kayo, ma'am. Pero kung yung aksidente nga ho ay hindi ako napigilan, kayo pa ho ba? Kahit ho anong gawin niyo sa akin, hindi ho ako magpapapigil. Papakasalan ko pa rin ang anak niyo. Alam namin yan ang isasagot mo, iho. Kaya nga hanga kami sa'yo. Napabilib mo kami. At natutuwa kaming mahal mo ang aming anak. Sabi naman ng ama ni Sandra. Dad, hindi na ho kayo galit kay Matt? Tanong ni Sandra. Nang araw natanggihan niya ang offer namin, humanga na kami sa kanyang pagkatao, iha. Handa rin siyang pumirma ng prenuptial agreement. Nabatid naming mahal ka talaga niya. Patawarin mo kami sa aming mga nagawa, Sandra, anak. Ganun rin sa'yo, Matt. Patawad. Tapos na ho yun. Ang gusto ko lang ho ay may kasal sa anak niyo. Kaya't pwede na ho ba nating simulan ng kasal? I can't wait to marry your daughter. Nakangising tanong ni Matt. Oo naman. She's all yours, iho. Magmahalan kayo at magtulungan habang buhay. Bumaba na si Sandra sa kotse at niyakap ang mga magulang. Thank you, Mom. Dad, I'm so happy today. I'm sorry, iha. Naging pabaya kaming magulang sa'yo. Narealize namin na napakalaki ng pagkukulang namin ng mami mo sa'yo. Sana ay makapagsimula ulit tayo. Kasama ang magiging asawa mo at magiging mga anak nyo. You're forgiven, Mom, Dad. I love you both. Pero kailangan ko na magpakasal sa lalaking mahal ko. Makailang minuto ay naglakad na si Sandra patungo sa altar. Kabado man, pero naging matagumpay din ang kanilang kasal.
Makalipas ang ilang buwan ay nagkaroon sila ni Matt ng kambal na anak, isang babae at isang lalaki. Naging matagumpay din ang kanilang bagong kumpanya. Pinagtulungan nilang maging successful ito na walang tulong mula sa mayamang magulang ni Sandra. Habang nagtatagal ay nadadagdagan pa ang kanilang mga negosyo. Nakita rin ng parents ni Sandra kung gaano kabusilak ang pagmamahal ni Matt sa unikaihan ng mga to. Napili ng mag-asawa na sa Batangas na lamang mag-opisina para fresh ang hangin na nalalanghap ng kanilang mga anak. Madalas dalawin ng mga magulang ni Sandra ang mga apo sa Pilipinas. Ang hindi nagawa ng mga ito noon kay Sandra ay binawi ng mga ito sa apo. Kasunduri ng mga ito ang pamilya ni Matt. Masaya ang mga ito na nagkaroon ng ikalawang pamilya si Sandra na mababait at tanggap si Sandra. Si Mike naman ay bumalik na ng Amerika. Doon na ito nakahanap ng nobya. Ang huling balita ni Sandra ay kakasal na ito dapat. Pero naging runaway bride naman ang nobya ni Mike. Tunay nga na kapag mabuti ang layunin at intensyon ng isang tao, ay maganda rin ang mga mangyayari sa buhay. Hindi nakalimot si Matt sa kanyang pinanggalingan. Kaya naman marami rin siyang pagpapalang natanggap. At isa na sa natanggap niyang blessing ay si Sandra at ang kambal nila. At nangako si Matt na hinding-hindi niya sasayangin at pababayaan ang pamilyang iniregalo sa kanya ng Panginoon. Hinding-hindi niya ipagpapalit sa anumang yaman ng mga ito. Because family is more important than money. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.